Char. Ano yan? Ano pa? Siya lang. Ayan, nagbabasa ako ng mga comment, guys. Kung makikita nyo sa yung previous vlog ko, guys. Siya lang kayo. Yung iba, nagpapasalamat naman ako sa inyo, guys, na thank you so much sa, ano to na, may mga nagtatanong din pala about hemodialysis nursing. You can always PM me, guys, about, hindi niya kailangang i-ask, no, kung saang hospital ako nagtatrabaho or kung saang company ako nagtatrabaho for dialysis nursing, di ba? Hindi pa ba obvious? Hindi pa ba obvious? 'Di ba? Kailangan pa bang tanungin yan? Char, joke lang yun. Ang taray naman itong seniors. Buisit to. I-unfollow ko kaya to. I-unsubscribe ko kaya to. Napakataray. Guys, wag niyo... wag niyo akong i-PM. I-comment ninyo para mabash kayo ng ibang mga Chinese joke lang yun. Sabihan nyo talaga ako tama. Pero okay lang yun, guys. Mag-PM lang tayo. Di naman ako masyadong sensitive. Yeah. Anyway, magbabasa-basa ako ng comment dito, guys. Wala na akong mayaan sa inyo, mai-vlog sa inyo ngayon. Kaya, etong na lang, parang podcast emerald. Ayan. Shalak. Kumakain ako ngayon. Nagluto ako ng pansit. Itong pansit na to, guys. Sarap. Chumamba ako, guys. Bihira lang ako chumamba. Diba? And most of the time, no? Hindi talaga ako chumachamba. Pangit yung lasa. Pero ngayon lang talaga. Sarap. Hindi naman pangit. Hindi naman. Saka ito, guys. Protein. Takamin ko muna kayo. Ayan. Nagbabasa-basa ako dito ng mga comment. Ang sabi dito, Hi Nurse Can, may vlog din po ba kayo about sa thought nyo sa retrogression? Hehehe. Need po ng motivation na mag-antay. Thank you. Hindi ba ako sapat na motivation? Diba? Char! Joke lang yun. Diba? Hindi pa ba sapat na motivation yung nakikita nyo about me? Like, galing sa hirap, galing sa walang pera, pero nakakapag-travel ng kung nanonood kayo ng mga travel vlog ko or yung kung saan-saan ako nagpupunta in the last 3 years, hindi pa ba sapat na motivation yun? Galing po akong Holosulu. Hindi po maganda yung bahay namin. As in, hindi ko naman sinasabing walang-wala. Pero, I am someone who cannot afford even pumasok sa isang hotel na for more than like 3,000, 2,000 dati. As in, hindi ko kaya. Pero in the past couple of years, I have been to many, di naman sa very luxurious hotel, pero napakaayos na hotel. 'Di ba? Tapos, nagkaroon ako ng maayos na savings nung pumunta ako dito. Nagkaroon ako ng maayos na place. Pupunta ako sa work ko ng anong tawag na to? Pupunta ako sa work ko ng naka-car. Meron akong maayos na emergency fund. Maayos yung kalagayan ko. Kumakain ako ng maayos, nakakatulog ako ng maayos. Hindi katulad sa Saudi Arabia, 48 hours. Ang work dito, 36 hours lang. If you go beyond that, you will be paid as well. You will be paid overtime. Hindi pa ba sapat na motivation yon? Mga inday, sa pag-aantay ninyo about sa PD-PD na yan. Ang dami kong, ito pa. Ilang beses akong nag-travel for the last
And still, hindi pa rin nawawarak yung budget ko. Nawalan ako hindi ako nag-work from October to November. Nagta-travel lang ako noon. But still, kinaya ko kasi nga madaming ipon. Charis, sana all, madaming ipon dong. Eto, permanent resident United States of America, green card holder, and soon to be US citizen. Hindi pa ba sapat na motivation ito? Diyos ko, Lord. Ano pang motivation ng char? Ano pang motivation? Ang gusto niyo makita. Gusto niyo ate, pakita ko yung abs ko. Charis, joke lang yun. Wala, no? Mga syala kayo. Yung mga nagpi-PM na yung parang, nurse ka, ganito, ganyan. Share nyo naman yung fitness, yung kung anong ginagawa nyong routine saan. Sko Lord, wala guys. Simpleng routine lang guys. Pumunta kayo ng gym, mag-workout, yun na yun. Pak, syala. Magkakaroon na kayo ng ganitong muscle. Charis, joke lang yun. Mabapat? Na naman ako nito. Yung alam nyo, yung mga ibang, yung mga dating nang babash sa akin, hindi na sila nagko-comment kasi nabash nila ng ibang subscriber. Ngayon, pinipm na nila ako guys. Napupunta ko minsan sa spam. Minsan binablock ko na nga pa iba-iba ng pangalan. Tigilan nyo na ako dong. Wala na kayong magagawa kasi hindi ko natitigilan itong pagpa-vlog na to. Sarap. Nakaka-addict talaga ang blueberry smoothie. Ayun guys. So, hindi pa ba sapat na dahilan? Charis yung mga ipinapakita ko. Well, anyway, lahat naman, lumayo tayo sa ng mga joke-joke na yan na. Yes. Kaya naman talaga ako nagbablog is to inspire everyone na mga Konars natin, na subscriber ko, at nandito sa vlogging channel na to, na Nurse Can Vlog. Nurse Can Vlog ba yung let's see. Nurse Can lang. Dito sa Nurse Can page or YouTube channel na to. Kaya naman ako nandito is to inspire and para magkalat ng information sa kung anong meron dito sa Amerika. And gusto ko ring isa rin sa mga mission ko is pasinungalingan yung mga myths na naririnig ko sa sarili ko before ako nakarating dito sa Amerika. Like for example na as a green card holder, pagpunta nyo dito sa Amerika ay hindi kayo pwedeng lumabas ng bansa. You will be disqualified from gaining your citizenship, in which it is not true. Yung parang puro bills lang kami dito. Yun yung gusto kong i-show sa inyo without further explanation. Kasi nakikita nyo naman kung gaano ako hindi naman sa karangya, pero ka-comfortable in terms of yung pamumuhay ko dito. Like, nakakapag-travel ako, nakakabayad naman ako ng bills, nakakapag-save ako ng money. I want to inspire people even people or nurses who are not yet NCLEX passer or nurses sa Philippines na hindi pa NCLEX passer or nagbabalak or nagdadalawang isip kung magtitake sila ng NCLEX. Yun, gusto kong ipakita sa kanila, ipakita sa inyo na all of those expenses na mag-i-incur before you become an NCLEX passer or USRN will all be worth it. Gusto kong maging example na ang American dream is still the best American dream for Filipino registered nurses. 'Di ba? If RN ka na pupunta dito or USRN ka na pupunta dito, I can assure you that you will have a good life. Now, you will not be rich. Yung parang bonggang-bongga. Kung gusto mo maging mayaman, wag itong profession or route yung piliin mo. Mag-business ka. 'Di ba? Kung entrepreneur ka talaga. Pero if you want a comfortable life with professional satisfaction, 'di ba? Compare. Hindi ko sinasabi that nurses here in the US are treated
like an angel by patients. Of course not, definitely not. There are people who will appreciate you and there are people who will mock you here. There are even nurses over here who will test your knowledge or who will doubt your capabilities or your skills. Pero talagang ganun ang buhay, 'di ba? Kahit saan ka pa, meron at merong mga taong ganun, 'di ba? Whether dito ka man yan sa US or nagtatrabaho ka man sa Middle East, sa Canada or sa Australia or kaya sa UK, ganun pa rin. Pero I want to emphasize sa lahat ng aking mga subscriber that US is still the best for nurses when it comes to what? Finances and professional career advancement. Especially sa ating mga Filipino registered nurses, alam naman natin kung bakit tayo nangingibang bansa as nurses, di ba? One of the reason is because of money, di ba? So, of all of those, ito lang ang masasabi ko sa lahat ng popular countries for Filipino registered nurses. UK, Qatar, maybe, Dubai, Saudi Arabia, Canada, maski Canada pa. Besh, maraming mga Indian, Canadian citizen nakasabayan ko noong 2022-2023, lumipat from Canada going here. So which means the salary is still better here compared sa kalapit na bansa natin, which is Canada. So from UK as well. So halo-halo kami. There are people from the Philippines, people from Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Saudi Arabia, which is me, ako yung nagre-represent sa Saudi Arabia at that time. Diba? Canada, meron din from UK. So, ito talaga yung pinaka-best when it comes to money. So, gusto ko yung iparating. Kasi, kung minsan kasi, sasabihin ng iba, puro bills lang naman sa Amerika. Bakit pa tayo mag-waste ng pera natin in taking especially for those individuals na nasa Philippines pa or nasa Saudi, sabihin nila na parang, kasi napakamahal mag-process ng NCLEX, guys. Sa totoo lang, you need a budget of more than maybe 150 to 200 nowadays just for you to be able to complete the NCLEX. Kasi imagine niyo guys yung gagastusin ninyo sa CES ninyo, sa NCLEX ninyo, kasi sa IELTS ninyo, there are some states who will require you to take the IELTS before you can sit for the NCLEX, mga ganyan. So, yung gastos sa NCLEX ay napakamahal. But I want to emphasize that the NCLEX costs, ay napakaliit na portion lang kapag nandito na kayo sa Amerika. Mababawi at mababawi nyo yan. As in, I guarantee you if you are if you will be working here as an RN, NCLEX or BSN, USRN, pag napunta kayo dito, ay napakalaking bagay dito, guys. This is not like Saudi Arabia that nurses are being paid less than a Saudi citizen who is a driver. Hindi ko sa amin na maliit yung mga driver, pero imagine nyo guys, kaya ko to parating nababanggit. Like, in Saudi Arabia, we are being paid according to passport, right? Here, we are not being paid according to passport. My salary is much even higher for an American nurse, new grad American nurse who don't have experience. Mas mataas pa yung sahod ko kasi maski puti sila. Because here, you are being paid according to your experience, according to your skills, according to your board certification, kung meron kang board certification in your field, and according to your educational attainment, whether you have MSN, doctorate, or whatever. So your color, the color of your skin, the passport that you are holding,
will not matter. Medyo masakit yun, na puwisit. Will not matter in determining how much the hospital will be paying you. So, sa mga nagpi-PM sa akin dyan, actually, hindi lang naman itong comment na to. Meron pang iba, like, Nurse Kan, nakakaloka yung retrogression, mga ganyan. Ang arte ninyo, ha? Joke lang yun. Uy, joke lang yun na. Huwag nyong aanuhin. Huwag nyong seseryosohin. Parati hindi po ako nag-aano. Keme-keme lang kung minsan. Yung parang pa-joke-joke lang, guys. Hindi ko sineseryoso yung mga bagay-bagay. Hindi rin po ako plastic at manipulator. Char, nagpaparinig. Shut up! Kasi nasabihan pa talaga. Napag-isipan pa ako ng ibang mga is Ken a manipulator? What the heck? Anong magagawa? Besh, hindi ko gagawin yung isang bagay kung hindi ko naman ikakapera or ikakayaman, di ba? Kung magiging mayaman ako dyan, go! Shalak, di ba? So yun guys, hopefully lahat sa inyo ay still in high spirit sa pag-aantay nitong retrogression. Kasi you can wait in parang hindi nyo kailangang stressin yung sarili nyo guys sa pag-aantay. Sabi ko nga, kung meron kayong trabaho ngayon sa Middle East, kung meron kayong trabaho dyan sa Dubai, Abu Dhabi, Pilipinas, enjoy yourself. Because yung American journey ninyo will not end once you landed here in America or once you got your green card. It will just be the start. So enjoy every moment of your life of this American journey because it will all be worth it, guys. Shala! Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa pagpanood ninyo parati sa aking vlog. And hopefully, ay na-inspire ko na naman kayo maski onte sa inyong American journey. Di ba? Sa pag-aantay ninyo. Yung mga nayayamot na sa pag-aantay, please lang, Diyos ko Lord. It will all be worth it. America is really good. Good for nurses. Good. Shut up. Pag yung mga kasama ko nag-asam, how are you? Good. Shalak. Parang naging dialogue ko na yun. Ayan, gawa tayo na shalak. Thumbnail M. Nandito na lang guys. Thank you so much and have a blessed day. Bye!